Kapag natanggal na 'tong gearbox boss yan, makikita mo yung grease niya dito, ayan. Wala siyang masyadong grease stock sa factory. And meron din siyang shims. Ito, naka-shims na din siya. Kailangan mo na lang itama yung paglagay. Kung magbabangkas ka, ganyan yung itsura ng shims. Proper shimings na din siya, kaya din ako naglabas ng shims. And kailangan na lang natin dito is alisin tong mga grease. Yung lumang grease na stock. And kasi konting-konti lang yung nakalagay, masusunog yan kapag Tapos, ito yung pinaka-importante dyan. Itong anti-reverse latch. Sobrang liit lang nito, hindi makikita sa video. Yan. Send na lang ko sa'yo ng video tutorial para makita mo kung paano siya ikabit ng tama. Pag ganyan siya nakakapit, hindi nakikita boss. Send na lang ko sa'yo ng video ng anti-reverse latch kung paano siya ikabit. Yan. Kasi yun yung pinaka-tricky part. Tapos dito naman sa trigger, wala na masyadong problema dito. And ito lang yung upgrade ko. Ito, kailangan tanggalin natin yung spring dito. Yan, tanggalin ko na lang dito. Spring ng pocket plate. Yan. Once na matanggal na yung spring ng pocket plate, pwede mo na yung i-pop out palabas. Yan, ganyan yung itsura niya. Ito ang gagawin natin dito. Ito natatanggal siya. Pwede mo ito lagyan ng grease. Tapos grease lang din yung nakalagay dito. Or pwede ka gumamit ng lubricant. Lubricant na grease, pwede. Ayun, upgrade ko na to. So pag-upgrade naman, madali lang. Ito, di na kailangan lakihan. Yung sa iba kasi nilalakihan yung butas nito. Ito, di na natin to kailangan lakihan kasi ang lalaki na ng butas na. Yung kailangan na lang natin gawin is alisin to. Di na nga din pala to kailangan i-reseal. Yung ano na yun. Naka-glue na din pala to. Di na natin kailangan mag-teflon dito. And direct glue ko na lang. Ayun na. Once na okay na yung glue, papatakan lang dito sa gilid. Huwag lang masyadong madami. Yan. Tapos, antayin lang natin siya matuyo. Para masil na siya. Sobrang seal na din ito, naka-double O-ring pa siya. And test natin kung may singaw pa. Tatakpan lang dito. Habang naghihintay, lagyan din natin ng grease. Ito. Mas maganda lubricant kaso wala akong lube. Grease na lang lalagay ko kasi madulas din naman to. Tapos dito sa part nito.
para smooth yung paggalaw ng blowback. And smooth din siya mag-glide. Madikit nga lang. And ito tuyo na to. And subukan na natin. Try kong sisingaw. And kahit sobrang lakas na, hindi siya tatalsik. Hindi siya sumisingaw. Yung walang hangin na lumalabas. Seal na siya. Ang sakit sa kamay. Ang dug. Pero okay na din. Tapos ang next naman na gagawin ko is lalagyan ko siya ng bawat gears. And kailangan gear timing din pala. Turo ko sa'yo yung pag-gear timing mamaya. Ito, kailangan meron siyang saka may grease. Kailangan ng grease. Once na malagyan na to, tabi ko lang dito. And ito din, papatungan ko na lang yung ano, sa ako lilinisin. Ayan. Ito, mayroon siyang shims and nakalagay yung mga shims na dito. Itong likod, kailangan meron siyang konti lang kasi kakatas yan dun sa labas. May buhok na nga sa yata. Hindi ito, konting-konti lang naman yung kailangan nito. Sa ibaba naman to. Napaka-basic lang din mag-upgrade, boss, na natutunan ko. Pero kung hindi ka talaga sanay mag-upgrade, madadali ka talaga pag nagpagawa ka sa mga gunsmith, mahal sila sumingin sobra. Ayan, tapos, pag nilagay mo naman to, ito, kailangan to, walang ano. Ito sa anti-reverse latch, ito ang kailangan walang-wala. Konting-konting grease lang. Kasi dudulas to. Ayan, tapos na tayo mag-add ng grease. Anti-reverse latch, okay na. Baliktad ka ata. Anti-reverse, ganito pala pagkabit niya sa kabila. Ayan. Kita mo ba, boss? Hindi pala kita. Ayan, nanood ka na lang sa may tutorial na. Nanood lang kasi ako dati nito kasi hindi talaga siya kita sa video. Ayan, para kung siya, bumabalik.
Ito yung nag-aano sa pinion gears. Ayan, kita mo siya. Kailangan nakaganto siya. Tapos isasalpak mo tong isang gears. Tapos sector gear. Ito yung sector gear. Ito. Sector gear. Tapos bevel gear. Nilagay ko na tong sector niya. Direkta ko na din salpak yung shades. Yan. Kailangan umiikot siya. Yun, ganun lang boss. Tapos, ano ba bang gagawin? Lagyan natin ng konting grease lang dito. Para sa contacts, para di siya agad masunog. Medyo pagdikitin ko na din para kahit magtagal ka ng pagpiga ng trigger, hindi siya bubuo agad. Yan, okay na. Sa trigger naman pala, ito yung trigger na. Madali lang to ikabit. And mas maganda sa trigger niya is lupian natin ng konti. Ayan. Para bumabalik siya agad. Kailangan mo lang ulit tanggalin tong sector gear. Kasi kakabit mo tong ano niya, trigger. Kailangan nakalagay siya ng maayos. Lumalabas tong ano niya. Ito, tutulak mo lang siya pa loob. Yan. Siya kasi yung nagko-control para bumalik yung ano, yung trigger. Parang spring dun sa mid-end. Ganun yung purpose niya. Kung parang hindi naman masyado na-stretch yung ano, trigger, konting-konting grease lang. Ayan boss, ganun lang, napaka-basic lang talaga. Babalik mo, tapos ibabalik mo na lang. Nagawa ko na lahat, na maintenance na. Proper shinings na din. Yun, umiikot. Ikot ng maayos. Walang problema. Ito pala. May hinahanap ako. Dito siya. Muntik na mawala. May mga sama na. Ayan. Ito naman yung bevel gear. And pag ikinakabit to, ito yung tricky part. Kailangan pupush mo yung ano, pinion. Ay, pinion to eh. Ang tawag, anti-reverse latch. Ito yung pinakamahirap ikabit. And kapag natutunan mo na, basic na lang sa'yo, boss. Napakahirap ikabit ng basic nito. Oh my God. Kahit magaling magawa, nahihirapan magkabit dito.
Oh my God, pumasok ka. Pumasok na siya. Oh my, yan pinakamahirap ikabit sa lahat. Kailangan i-check mo. Oh my God. Dapat. Yan boss, ito yung pinakamahirap ibalik. Kapag ka, nawawala pa yung spring na ito kapag tumasik. Turtle spring. Oh my God. Sakit, iniwan na yata ako. Babawas ako ng isang shields. Bawas na ng isang shields. Mas mataas. Pwede naman kasi alisin to. Pwede ko na siyang alisin. Para malagay siya ng mga yun. Tapos na nalagay na siya ng mga ayos, okay na. Ibalik natin tong sector gear. Ayan, huwag mo lang hayaan tumalsik-talsik to boss. Pag nawala to, 450. Visit na maliliit na parts, ang liit ng kamahal. 100 yung spring. Ayan, ayan na. Ayaw nung umalaw. Sealed na siya. And pwede na siya i-assemble ulit. Lagyan lang natin ng grease yung mga dito niya. Ito kasi yung nagpapabalik ng ladder niya para dumulas. Yung smooth yung pagbalik. Grabe. Naka-ano na din. Goldie. Tapos sa pag ano naman ito, kailangan ganito yung itsura niya. Balik ko lang siya dito. Ito, nakapatong siya dapat dito. Para sa mga lagyan ko na din ng grease para ano ba yung grease niya. Para maging bago. Ayan. Goods na. Pasok na siya ngayon.
Nasipid na ako dahil sa ano. Ganito yung itsura niya. Dear timing. Kailangan nandito nakatapat tong pin dito. And ito naman dito. Para hindi siya kainin kapag gumagana na yung unit. Yan, balik na. Once na nabalik na, pwede na ulit assemble boss. Tapos, lagay na ulit to. Bali, nagbawas lang ako ng isang shims kasi hindi siya pantay. Ganun natin to. Yung mga parts na kailangan ng grease. Para ma-enjoy mo naman boss. And ang dali lang na gawin kapag marunong ka na talaga. Alright, may nawala yata. May nawala ba? Yun. Oh my god. Kaya pala. Yun. Ito sinusupok siya dito. Ito yung sa Prime Magazine. Itabi muna natin baka mahirap. Tapos, ayan. Goods na. Walang missing part and intact na lahat. Need na natin yung kabit ng mga tornado kanina. Dito siya. Oh, buntik na. Good. Nakaka-enjoy din pag marunong ka na gumawa boss. Parang ka din nagkakalikot ng motor. Oh my god, may nakalimutan ako. May nakalimutan. Hindi gagana yung unit. What the heck? Muntik lang mapahiya. Ayun yung panibagong baklasan. Yun ang mahirap. Nakabit na. Babaklasin ulit. Yun, nakikita ko din sa ibang gunsmith. Nabaklas, nabuo na nila unit tapos walang trigger. Tapos assemble na talaga lahat. Yung talaga yung pinaka-nakakainis na part kapag may nakalimutan ka ibalik. Yung akala mo buo na. Oh my god, natanggal na naman yung pinakamagandang part. Nice lang, natanggal na yun siya. Natanggal na naman yung favorite part ko. Kamot pula talaga. Malinis siya, walang nakabigit. And ito, pinakasagad natin sa dulo. May tayo pag minamalas.
Ito na naman tayo. Yan. Ibig sabihin yan, magbabaklas na naman tayo nito. Isang gears. Kamot ulo talaga pag natanggal. Oh my God. Bakit kasi wala to eh. Napakadali lang gawin ng gel blaster kapag walang anti-reverse latch. Siya nagpapahirap sa buong paggawa. Buti sana kung hindi siya matatanggal. Kaso lagi siya naalis. Sanggala na yan. Anti-reverse latch. Makisama ka naman. Yan, makisama. Madali. Madali, boss. At kailangan na lang niya mag-fit. Yan, once na mag-fit na siya, huwag mo nang papakawalan. Tapos ito, ibabalik mo lang siya dito sa loob. Tapos, ayan, sa prime magazine mo. Babalik mo lang sa loob yung diode. Kagandahan dito, mag-abot yung wire. Sumusunod talaga kapag hinatak mo. Ingat ka din kasi hinangin mo talaga yan boss kapag natanggal. Parang mali ang nalagay ko. Maliit yata.
Kailangan natin ng pang-sundo. Medyo maliit na. Mali na. Spray mo. Ito siya dito. Ay. Yan. Yung iba kasi kapag nag-upgrade, hindi na nila mini-maintain yun sa labas. Ay, sa loob. Tatanggalin na lang to. Ayan. Pag tinanggal mo tong spring, kakabit mo na yung ito, pagpapalitin mo lang, tapos maniningil na sila ng mahal. And wasak talaga yung unit doon. Kaya mga 3 days, 4 days, yan, wala na. Sira na ulit. Sasabihin ng mga, ganun talaga kasi kapag malakas yung unit. Ganun talaga kapag hindi ginawa ng maayos. And oh my God, nakalimutan ko na naman. Yung isa na naman ako nakalimutan. Okay, marang katapusan bukasan na naman. Itong part na to para sa blowback. And dito siya. And nakalimutan ko na naman. Package siya. Baka pumura ka talaga basta pag gumagawa ka ng unit. And kailangan matandain ka. Kapag may nakalimutan ka, baklas ka bit. Wala na talaga. Hinigpitan ko pa naman lahat. Yan, makakalimutin kasi ako. Yan, talo ako doon. Ayos na sana eh, buo na eh. Mahabol kaya siya dito. Dito lang siya nakakabit eh. Kung malalagay siya dito, kapag malalagay siya dito, eh, hindi na ulit mabuksan. So, mga magpitang ko sa part na to. Mukhang magagawa ng paraan. Grabe. Nakakatuwa lang kapag napapalakas mo yung unit, pero kapag gagawa ka talaga, pagka makakalimutin ka, maiinis ka. Oo, pumasok ko. Ang gala. Wait.
kailangan pa yata baklasin. Alam ko na, naisip ko. Yun. Pumasok. Pumasok siya. Dapat. Kaya ginagawa ba ng paraan? Trigger. Tumabalik naman. Semi. Safe. Semi. Auto. Bumabalik. Semi. Safe. Yun. Sana maintindihan mo itong ginagawa ko, boss. Di kasi ako marunong maggawa ng tutorial. Kaya di ko na din editan. Yan, fix na. Fix. Fixie. Na-fix na. Yan, nakabit ko na lahat. And bali post ko muna, boss. And hanap ako ng rubber. Nakahanap na ako ng rubber na pwede gawing pang-safe sa blowback. Di na ng kamay ko. Pero, nasa 38 minutes pa lang ako. Bilis ko din nagawa. Kasi umabot ng matagal pagka may kausap din ako. Nakipag-chat ako ngayon. Nag-video ako. Wala akong magamit na phone. Nice. Stable na siya. Tapos, ano nga ulit yun nandito? Napaltas yung kamay ko sa anti-reverse latch. Tapos, gagawin ko pala, magbabawas tayo ng konti sa blowback niya para hindi siya masyadong aggressive. Or wag nang bawasan, ano ko na lang, paliitin ko na lang. Hindi ko na pala siya babawasan, let's papaliitin ko na siya. Or need talaga siyang bawasan.
Hindi siya hintayin mo lang. Yun, okay na. Masyadong aggressive yung blowback. Maganda hindi masyadong aggressive para hindi masira yung internals. Tapos eto naman, balik lang natin siya dito. Ayan, malambot na siya. Mas maganda. Pero bumabalik pa din naman siya. Hindi lang katulad ng kanina. Nakakahina din kasi ng FPS yung blowback. May effect din siya sa FPS. Oh my god. Nakikipaghatakan kasi yung blowback dun sa spring na ikakabit. Maglalaban sila kung alin yung mas malakas. Saan ba yun? Yan, ganyan lang itsura ng pag kung paano mo lang pinaklasbas, gano'n mo lang din naman siya ibabalik eh. Basic lang. Pasok mo lang to dito. Tapos ayun na. Goods na. Ayan. Ganda yung tunog niya. Putol yan kapag hindi natin nilagyan ng stopper. Kapag nagtagal, mabubutol siya. Nilagyan natin siya ng stopper. Nakapantay lang. Kapantay dito. Maliit na. Dumikit sa kamay, imbis na sa metal. Yes. May stopper na yan. Oh my god. Kailangan pala to. May liha. Kaya gas-gas lang para hindi natin siya ng gas-gas. May gas-gas na. Para dito ko muna malagay yung loop. And yung stopper. Ang dumikit. Yan, dumikit na boss. Sakit. Tanggal ko yung extra.
Antayin mo lang po matuyo. Habang nag-aantay tayo, ilagay na din natin yung bagong spring. M95. M95 spring. Bakit muna natin. Tapos, yung tama naman yung gear timing sa loob niya. Itong spring, sasama ko na lang dito sa box ni boss. Pwede ito lagay sa mid-end. Pag nilagay mo, ipupush mo lang ulit. Para lang siyang susi. Masyado yatang mahaba, boss. Okay. Kahit putulan ko ng konti, okay siya. Hindi naman tama kapag yan, baka pumutok yung gearbox mo, boss. Kakat ko lang siya. No? Ah! Fuck. Tigas, sobrang tigas ng spray. Binamasan ko lang ng isang nipil. Para mas mahaba lang siya ng konting-konti lang. Ayan, bawasan ko pa ng isa. Okay. No, so nagkaputol din. Wala. Ito pala. Okay. Bali, ito na ilalagay ko sa likod para hindi siya makipagtamaan dun sa ano. Mas mahaba lang siya ng konti para medyo fit siya sa gearbox. And kapag yung iba kasi nagpapalit, hindi nila alam, sinalpak nila yung ganong kahaba. Yan, masisira yung gearbox. Kahit sobrang lakas nga nun, pilit na pilit naman. Dito mo kanina ayaw pumasok. Yung spring niya naka-8. Buti napansin ko din. Medyo slight bend, pero okay na yan. Ganyan talaga yung spring. Or kapag ka naman, kapag ka hindi siya gumana,
Tutuwasan ko pa siya ulit. Maliit pala yung gearbox na ito. May rubber stopper, okay na. Mabigit na. Wala. Wala, ayaw yung pumasok. Nalagyan ng glue. Okay na. Ganito lang itsura ng sa global. Ginabit na. Wait. Okay. Tapos hindi pala nakatapat yung camera, no? Yung pinagagawa ko din naman para ng video. Diyan, yan yung ano, ayaw bumalik yung global niya. Ayaw sumakat. Sobrang lakas ng spray. Blowback kung blowback talaga eh. Nagising ng alaga ko. Diyan. Pak! Pak! Damog ang rubber. Assembly ko na, try ko na. Para malaman na natin kung magana ba siya or magbabaklas na naman ako at magagawa ng napakahabang video.
Test natin kung maglalak siya sa bolt catch. Ayan, magbo-bolt catch siya. Wala naman siyang pinagbago. Maingay pa din. Pero ang kagandahan sa kanya, safe na yung blowback. Hindi ko alam kung pagpas ng 300 yung FPS nito. Kikita natin mamaya. Pause may namali na naman ako nagawa. Nabaligtad pala sila. Nilagyan ko na ng Bluetooth para hindi na siya maalis. Hintay lang natin siya matiyo. Last part, konti na lang. Pause ko muna boss. At